Ano laging desire ni God? That every man, when I use the word man, that time, okay? The man is after his own heart. Yung talagang image niya. Every man is a reflection of his image. But even if we fail, even if Adam and Eve fail, he will always be man's God. So that's the title of our message today. Last week, it's God's man. God's man is supposed to be Adam, the first Adam, but he failed. And yet, God still finds ways for us to communicate with Him. And still, Yahweh, the Almighty Father, is man's God. So last week, nabasa natin that when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. So, sinabi ko last week, yung food naman is good nga di ba? God did not create anything evil. Lahat is good. When He created the light, the moon, the stars, the firmament, yung kaitaasan, yung langit, ang lupa, ang hayop, ang isda, lahat yan, He said, this is good. But when He created man and He finished, He said, this is very good. So, lahat ng makita ng mag-asawa sa hardin ay good. Good for food, pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. Everything was good. The only thing that went wrong is man took upon himself what has to be done. Lagi kong sinasabi sa inyo, God's will, God's will. At uulit-ulitin ko yan, God's will, God's way. So kung meron kayong mga bagay na alam niyo naman na ito ang kalooban ng Diyos, ask Him, Lord, paano mangyayari ito? Anong gagawin ito? Huwag niyong pangungunahan si Lord. Huwag natin pangunahan si Lord kasi alam natin mabuti. Tanging si Lord lang ang mabuti. So, ang ginawa niya, dahil gusto niya, nag-desire siya na magkaroon ng food which is good, gusto niya mainam tingnan sa mata, at gusto niya magkaroon ng dunog. So, yung sabi ng serpent, ng ahas, kaya hindi mo yan, magkakaroon ka ng tatlo. So, kinain nga niya. She ate some. She took some and ate it. The thing here is, yung desire niya na magkaroon kahit good, pag hindi paraan ng Panginoon ang ginamit mo, that will cause sin. Handaan niyo ito, lista niyo ito, meron ba kayo? Meron kayong pen and fountain pen? Pen and pencil. Sulat niyo na lang dito. Ay? Hindi, pag-uwi niyo, tsaka niyo na lang ilipat. Man's will, man's way is death. Man's will, man's way. Lagi yan. Yung mga kagustuhan ng tao, pag ginagawa niya, tingnan nyo, kamatayan. Man's will, man's way is death. Man's will, God's way is manipulation. Lord, magtatights ako para ma-bless ako. Magtatanim ako. Di ba? Pagtatanim is God's way. Pero minamanipula mo si Lord. So, man's will, God's way is manipulation. God's will, man's way is foolishness. Sabihin niyo, foolishness. Sipin niyo, God's will, man's way. Posible ba yun? How can man do something great as that of God's? Diba? Gaano kalaki ang ating Diyos? Paano magagawa ng tao ang kayang gawin ng Diyos? Ito nga lang. Sorry bato-bato sa langit. Dumating lang sa oras, di natin magawa eh. Tama ba ako? Mali. Ganun lang kasimple. God's will, man's way is foolishness.
Is it God's will for us to come on time? So if we don't come on time, what are we? But this is a good thing. God's will, God's ways is success. You want success? You want life? Know God's will, do it God's way. Adam and Eve knew it. Adam and Eve knew God's will, but they disobeyed. They were fools. They want to be like God when they're already like God. God's will is for them to be like God. But when they heard from the serpent that they can be like God, they did it their way. That's foolishness. That is foolishness. Ang kasalanan po kasi ay nandito sa loob. Because man has a sinful nature. Andito yan. Katapos, habang iniisip natin, ipinanganganak po yan. Nag-iisip na tayo ang gagawin natin. Come on. Bawa, mga bata, gusto nyong maglaro ng ML. Tama ba? Ayaw kayong paglaruin. Kukunin niyo yung cellphone, hintayin niyo matulog. Kasi may desire kayong maglaro eh. Yung desire na yun, hahakbangan nyo na yun, mag-iisip na kayo ng paraan. And once you do it, that is sin. Kung kaya mong pigilan yung desire na yun, there will be no sin. Masama ba maglaro ng ML? Oo. Kung wala kang cellphone. Di ba? Kung may cellphone ka man, may pambili ka ba ng load? O yung magulang mo na nagpapakahirap, yung tatay mo na nagtatrabaho ng sobrang-sobra para lang maiayos ang kinabukasan mo sa eskwela, doon mo gagastusin? Aba anak, mag-isip ka naman. Maraming pwedeng pagkagastosan ng pera na kapaki-pakinabang sa pamilya. Isipin nyo, ano ba ang pwedeng pagkagastosan sa pamilya? Mga anak. Pagkain. Kahit tasty. Magkano ang load? Magkano niloload nyo pag nag-ML kayo? Magkano? 100. Ilang tasty na yun? Oh. Diba? Makapupuri pa yung magulang, kaninong anak yan? Pero alam nyo, sinasabi ko lang to sa inyo kasi habang bata kayo, gusto kong matuto kayong maging masinop. Bilang ama ng pamilyang ito, nais ko makita nyo, ikumpara nyo, huwag yung dahil gusto nyo gagawin nyo. Hindi nyo. Sa tingin nyo, kalooban ba ng Diyos na mag-ML kayo? Okay naman sasabihin mo, ano lang, para lang makasa yung utak ko, maraming bagay na pwede asahin ng utak. Maraming bagay. Kung hindi lang mo, lagi ko sinasabi, kung hindi lang sa trabaho, hindi ko kailangan ng cellphone. Pinanganak ako at nabuhay akong walang cellphone. Sino na ang gumawa ng CP box sa bahay? Sino na? Gumawa ng CP box. Yung box, gagawa kayo, bago kayo kumain, i-deposit nyo yung cellphone nyo. Sige, gagawin natin yan dito ah. Bago kayo pumasok, lalagyan natin ng CP box. So bago tayo pumunta sa ating hapagkainan, lahat tayo, ilalagay natin yung cellphone natin. Okay? Okay ba? Para sa bahay, masanay na kayo. Mga anak, bigyan naman natin ng parangal ang ating mga ulan. Hindi nyo naman binili yung cellphone, sila rin bumili niya. Gamitin natin ang ayos. Okay? Okay? Gamitin nyo to, communicate, gamitin nyo para sa eskwela. Pag tapos na eskwela, bigay nyo sa parents nyo. O tayo, tapos na eskwela. Maglaro na yung mga laro. Basketball ka, ang dami. Patintero, luksong tinik. Sino yung kasali sa luksong tinik? O ito si Kevin, kasali sa luksong tinik.
Ano ba ba? Taekwondo kayo, kaya may taekwondo dito eh. Diba? In ML kasi, di ba may kalaro ka iba? Hindi mo naman nakikita. I mean, it's not face to face. Unlike taekwondo, nakikita mo. Ba, James? Yan. So, mahalaga ho, na ingatan natin yung mga desires natin. No? Ingatan natin. Hindi dahil mabuti yung desire. It's not because our desire is good. It is righteous. Know the Word of God. Dalawa lang ang bubuhay sa atin eh. Ang salita ng Diyos at ang pagkilos ng banal na Espiritu. Without the Holy Spirit, wala. Hangin na lang. We're like zombies. Kahit puno, kahit alam natin yung buong Biblia, without the Holy Spirit, yung magiging totoo yan. Madadagdagan lang ang kaalaman natin, pero hindi siya mabubuhay sa atin dahil ang banal na Espiritu ang bumubuhay ng salita ng Diyos. So when you are praying, ask the Holy Spirit, fill me. Maybe you can do that later. Okay? She also gave some. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Wow. Then the eyes of both of them were open, and they realized that they were... Yeah. Basahin natin. 1, 2, 3. Ayun, gumawa na naman sila. Mamaya na yan. He also gave some to her husband. So yung kasalanan po nanganganak. May ipapasa. Ito, gawin mo dito, ito. So dahil kumain naman yung mister, nakatabi niya, ito tanong ko, alam ba ni Adan yung pinag-uutos ni Lord? Bakit di niya sinabi? Ba't di niya pinigilan si Eve? Sa tingin niyo. Gusto rin niya. That's number 1. Hindi, that's number 1. Gusto rin niya. Kasi araw-araw nakikita nila mo. Kasi hindi naman right there and then. Yun lang eh, di ba? Oh, masarap to. Oh, masarap eh. Masarap eh. That's good. Masarap. Mukhang masarap. Pero nung hinakbangan na nila, nakikita nila araw-araw. Ba? Ulitin natin. Wala naman nakakatan kung manitibog naman. Meron ako alam story Yung lola, pinadalan ko ng Gcash. Parang tulungan. Pinadalan ko ng 1,000 pesos. Lola, ito Lola, kwento lang. So, nung gusto nang gamitin ng lola, alam niya meron eh. Dahil nag-reply sa akin, nakuha niya. Nung tinignan niya yung Gcash niya, tanungin na anong balance. 0. Bakit? Pinakialaman ng apo niya, yung cellphone niya, binili ng accessories sa ML. Ilang tasty ang mabibili ng 1,000? Kaya, parents, pinamamanhid ko sa inyo, huwag niyong iliban ng mga anak niyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi, pag wala tayong salita ng Diyos, wala na tayong pangontra sa lahat ng nangyayari sa labas. Wala nang filter. Wala nang filter. Wala nang panala itong isip natin. Bakit? Wala. Walang salita ng Diyos. Kahit ano na lang ang nandyan, kahit ano na lang mangyari, okay na tayo. Hindi. Hindi ganun eh. Sinasabi rito, hardin pa lang yan, Genesis pa lang yan. Doon nag-umpisa ang lahat. Si Eve, nagkamali na, ipinasa pa sa asawa niya. Yung asawa naman, hindi nagsalita, Mister. Pag alam niyong matuwid, kahit mahal na mahal niyo ang misis niyo, huwag niyo susundin. Sabihin niyo, huwag yan.
ito ang matuwid. Ito ang paraan ni Lord. God's will, God's way. You know, husbands and wives, you should have a talk how to raise your children and how you should raise yourselves in the Lord. Hindi sapat yung nagpupunta kayo rito itong linggo. Hindi rin sapat yung house church kayo. Although maganda yun. Ang maganda, honest kayo sa isa't isa. How honest are you to your husband na pwede niyong sabihin, alam mo, kailangan mong baguhin ito sa buhay mo. And mister, gaano kayo ka-honest? At paano tatanggapin ni Mrs. Alam mo, kailangan mong baguhin ito sa buhay mo. When that happens, mababawasan ang kapangyarihan ng kaaway na atakihin kayo. Pag dito, I'm sure there's no communication. Kasi Adam knew it was wrong and he did not say it. And even beforehand, probably there was no communication. They was just enjoying, ay, pwede kainin niya. Ay, ang ganda naman ang ginawa ni God. Husband and wives, you sit down. You talk. Hindi yung sapat yung nakakarinig kayo na ipapanguhay iba ito. Ang salita ba ng Diyos nagiging laman? Does the Word of God become flesh in the husband and the wife? Ito pa, Mr. and Mrs., may sikreto ba kayo sa isa't isa? If you live in secrecy, then the devil has a foothold in you. Sorry to say. Sabi ni Jesus, I no longer call you servants. I have no secrets. I'm revealing to you the secrets of the kingdom because you are my friends. And how I wish we could all be friends here. And even in your family, you could be friends. And you reveal anong ginagawa nyo. Lalo sa mag-asawa, nasaan kayo? Magkano kinikita nyo? Para walang puwang kaaway na tuksuhin kayo. Kaya nga siguro, tinitira na ng kaaway sa amin yung lag namin, lalamunan ko, tsaka yung paan dyan. Hindi siya makasingit eh. Alam mo, pag hindi kayo nag-uusap mag-asawa, when there's secrecy between you and your husband, wives and husbands, hinalagay niyo ng puwang. Yung kaaway na sumingit. Ayun, sumingit. Sumingit. Ano nangyari? Naniwala ang babae. Naniwala ang babae, ipinasa sa asawa. Yung asawa naman, hindi nagsalita. Mister, hindi pwedeng magsalita sa bahay. You know why women are naggers? Because men don't talk. Nagnanago ang babae pag ang lalaki hindi nagsalita kung paano niya itatayo ang kanyang tahanan. Minsan iniisip ng lalaki, nagtrabaho na naman ako, ito, ganyan. No. Man should plan. Man should give a vision for his man. This is where we're going. This is where I know God wants us to be. I'm saying this to you, inaral ko rin po ito eh. Kasi dati kulang-kulang din kami. Kasi sweldo ko lang, wala na kaming pera. You know why? May butas. May puwang. Pag may puwang sa relasyon ni Mr. at Mrs., mabilis ang atake ng tao. Siya yung maglalagay ng butas. Tapos kahit anong kitain nyo, kahit anong laki, para lang siya. Wala na. Meron akong paraan para takpan ng butas. Gusto nyo malaman? Ikapo. At saka handog. Sabi ni Lord, subukan niyo ako dito. Pag hindi ko binuksan, ang durungawan ng langit. At ibuhos ko sa inyo na walang sapat na silid upang ito ay ilaman. Tinatranslate ko. I-English sa utak ko, tinatranslate ko sa Tagalog. Subukan niyo. Natanggap kayo, tabi niyo agad. That's what I do. Sometimes I tithe more than I receive.
But I've been doing this for so many years, since I was 30 years old. If you start now, you'll see the effect. Ganun lang ako sa kaharian ng Diyos. What you sow, you reap. Nag-sow ka ng galit, you reap galit. Diba? Subukan nyo. God's way. God's way. Mga bata, binigyan kayo ng baon. Magkano? 20 pesos. Tabi yung 2 piso. Sa Sunday, dadali ko to. Ita-tithes ako. Tithes is not offering. Iba pa yun. Okay? Maybe we'll have a teaching about that. But today, I'm just sharing to you because gusto ko na kayong makawala eh. Why? Kasi, nung nagkasala si Adan at si Eva, merong nangyari. Nagkaroon ng sumpa. Okay? Ini-epekto ng kasalanan. Basahin natin. So, nung nagkasala sila, at kumain sila ng dahon para takpan ang kanilang hubad at hubad-hubad na katawan, narinig nila si Lord. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God. Di mo na. Gusto niyo pong mapakinggan si Lord? Di ba kayo matatakot? Di kayo matatakot? Gusto niyo pakinggan si Lord magsalita sa buhay mo, sa tahanan mo. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. So naglalakad si Lord. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Nilalapitan ka na ni Lord, magtatago ka pa. Hindi ba yun yung epekto? Sipin nyo, hindi ba yun yung epekto? Sinasabi na sa atin kung anong gagawin natin sa buhay. Pero nagtatago pa rin tayo kay Lord. Tama ba? Yung pinupuntahan ka ng tao sa bahay mo, tapos nagtatago pa. Meron ganun, di ba? Andiyan na si Pastor. Tago! Lalo na pag Bombay yung dumarating. Akala ko Bombay lang ang pinagtataguan, pati pala Pastor pinagtataguan. Ito ang nangyari, no? Gusto tayo i-bless ni Lord. Gusto ni Lord madikit sa atin because He is man's God. At dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa mga kapalpakan natin, dahil ayaw natin sumunod, yung nangyayari, nagtatago tayo sa Kanya. Do you think we can hide from God? Do you think we can hide from God? No. When we hide from God, we're taking sides. Tandaan nyo, walang gitna ha. It's either God or the devil. Walang gitna. Okay na ako dito. Makain mo kami 3 beses ng araw. Yan, nakakabili pa ako naman. Hindi, wala akong gitna. It's either we're for God or we're for the devil. So kung nagtatago tayo kay God, para kanino tayo? Do you like that? Gusto nyo anihin ang buhay na handog ng kaaway? Mukha lang maganda ang packaging ng demonyo, pero it leads to death. Maganda. Yun yung packaging niya, di ba? It is good for food, it is pleasing to the eye, it's good for gaining wisdom. Yun yung packaging niya, di ba? And it's same today. It's good for food. Uy, magandang trabaho to. Alis ako, iwanan ko yung pamilya ko. Para may good food sila. Ang ganda to. Nakita ko sa picture. Ang ganda sa abroad. At doon mas matututo ako. Kasi iba kultura to. But look at what happened to your children. Look at what happened to your husband. Dumami ang misis. At si misis, baka magkaroon ng pangalawang mister. So ito yung realidad to eh. We have to address this with the Word of God. Sorry po. Hindi ako magpipreach ng bagay na manayo sa atin. Ito ang nangyayari sa ating pamilya. Let's address it. Okay ba? Bato-bato sa langit at tamaan, i-address natin para makawala ho tayo sa gapi ng kahirapan at sumpa. Ito na yung sumpa. Sabi ni Adan,
narinig ko po kayo, naglalakad ako. Naglalakad kayo, natakot ako. Tapos tinawag ni God, Adam, Adam, where are you? Sabi ni Adam, natakot po ako sa inyo kasi hubad ako. And he said, who told you that you were naked? Sino nagsabi sa inyo hubad ka? Kinain mo yung bunga ng puno na nasa gitna na hindi, na gitna ng hardin, na inutos ko sa inyong huwag kainin. And the man said, eto na. Na-experience na sa bahay, yung blame game. Blame game. Alam niyo yung blame? Sisi. May ganitong game sa bahay eh. Ito. And sabi ni Adan, so sinabi ni God, kinain mo yung yung sabi ko sa'yo, huwag mong kakainin. Yung babae ko kasi, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree. And I ate it. So hindi na lang sabihin, Panginoon, sorry po, hindi ko nasunod ang instruction nyo. Naghahanap ng sisisihin. Di ba ganito rin tayo sa bahay? Mga lalaki, aminin natin. Sama ako hindi ako magaling. Pagdating sa bahay, tayo pa yung nalilisin. We have to find someone to blame. And even the woman, this is the blame game at home. And then the Lord said to the woman, what is it that you have done? Parang sinasabi ni Lord, bakit mo pinakain yung asawa mo? Ba't mo pinigyan? Di ba bawal nga yun? Ano sabi ng woman? And the woman said, the snake, ako, pasahan na. Pero may Adan, sinabi, si Eva kasi, ang sabi naman ng babae, yung snake kasi, pasahan na. The snake deceived me. Ayan, pumasok ng deception. So si Adan at si Eva ang naging pinto. Okay? Karang ganito. Hindi kita pasasayawin. Dito ko lang sa tabi ko. So, pag hindi ko natin tinutupad ang instruction ni Lord ayon sa kanyang salita, ang ginagawa ko nating mag-asawa, nanay at tatay, ito. Ano ka sabi? Pasok po kayo. Pasok deception. Pasok sumpa. Instead na walang puwang. Harap ka ulit. Yan, walang puwang. Dahil nakabantay si Mr. at si Mrs. Thank you, Father. Kailangan po eh. Hindi ko natutulog ng kaaway. Gagawa siya ng paraan para linlangin kahit yaon ng mga nananampalataya. Si Jesus nga tinukso niya eh. Hindi niya nga lang kaya. Paano? Alam ni Jesus ang salita ng Diyos. So pag tinutokso na tayo, paano? Kung wala tayong salita ng Diyos. Mga magulang, kung marami tayong rason, hindi natin dinapapunta pag may gathering mga anak natin. Sabi ito po, masakit nga lalamunan ko eh. Kung masakit pa anak, pabuhat ka sa tatay mo. Yun, lahat na lang, ang daming rason. Yung babae kasi, dilagay mo rito kasama ko. Binigyan ako, tapos pinakain ako. Sabi naman ng misis, sabi naman ni kasi yung ahas yung ahas, niloko niya ako. Bakit pa nagpaloko? Without the Word of God, maloloko nga tayo ng demonyo kasi hindi natin alam kung sino tayo, hindi natin alam kung anong meron tayo. We don't have hope. Without the Word of God, we don't have hope. Sayang. We're supposed to be man's, God's, men and women. So the Lord God said to the snake, wala nang masisi yung snake. Okay? Naubos na. So the Lord God said to the snake, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. So yun, nagapang-gapang yung ahas. Pero tingnan nyo spiritually, ang taong gutom, ang taong hindi sumusunod o tumatalima sa salita ng Diyos, parang namumuhay ang ahas, sad-sad sa lupa.
parang ahas na gumagapang. Pagus na natin tindigan ang salita ng Diyos at lumakad ng matuwid. Pumasok na ho ang sumba sa buhay ng tao. And I will put enmity between you and the woman. Enmity ho, ibig sabihin patuloy na pakikibaka. Walang humpay na pakikipagtalo o takisang lakas between your offspring and hers. Ito medyo prophetic na ho ito. So diliban ko na lang siya. But this is about the son of Mary, Jesus, and the devil himself. Darating yung panahon, sila magbalik. Okay? To the woman he said, ito na yung curse ng woman. Okay? Listen, women. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. Sino mo nagkaanak na rito? Madali yung bang mag-anak? Sana wala yun. Kaya na inaamin natin yung sumpa. Ano? The woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Sumpaho, yung masakit na panganganak. Pwede nyo mag-pray kay Lord. Lord, huwag naman masakit. Meron akong alam na hindi naman nasaktan. Pero yung madikit talaga kay Lord. Pwede kong malaman na kung sino nasaktan sa panganganak. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ito. Ako nasaktan yung bulsa ko. Lalo sa pagsisari, masakit yun eh. Masakit yun. So, epekto po yun ng sumpa. Paano mawawala? Tingnan natin yun yan. Tuloy natin ni Jael. To Adam he said, pati pala lalaki, because you listen to your wife. Hindi ko dito sinasabi na huwag niyong papakinggan yung wife. Kaya lang yung sinasabi ni Eve, taliwas sa utos ng Diyos. Okay? Because you listen, dadagdagan mo, dahil pinakinggan mo yung maling itinuturo sa iyo ng misis mo at kumain ka ng prutas galing sa puno na hindi ko, na sinabi ko sa inyo, huwag niyong kakainin, sumpain ang lupain dahil sa iyo. Cursed is the ground because of Adam. Ang mister, makinig po kayo. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Mister, hirap ba tayo sa kakakayo? Aminin natin. Ayun mo. Curse is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Kayod, ng kayod, ng kayod, ng kayod, ng kayod. Bumao ng sumpayan ang hindi pagsunod. Makakawala pa ba tayo dyan? Tingnan natin. Pero wag ho natin itong baliwalain. Ano lang yan? Bible lang yan. Sila lang yan. Hindi ho eh. Kung sila lang yan, sana masagana lahat ng buhay natin. Tama ba? Ba't may kailangan magdildil ng asin? Ba't may mga taong sala talaga sa pera? Sa kabuhayan? Mister! Mister! Gising na, Mister! Alisin po natin ang sumpa sa ating pamilya. Maawa po tayo kay Mrs. at sa ating mga anak. Okay? God's will. God's will. Okay. Alisin po natin ang sumpa. Tuloy natin dyan.
It will produce thorns. Ano mo? Meron naman pala eh. Pag nagtanim si lalaki at nagtrabaho, meron naman umusbong. Kaya lang, it will produce thorns and thistles for you. And you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat from food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. Maliban na lamang po na may nakialam para mawala ang sumpang ito, mamamatay po tayong dilat. Lalaki yan. Lalaki. Kung tayo ay may pamilya at tayo ay asawang lalaki, damay si babae. Damay ang mga anak. Mamamatay lahat ng dilat. Naintindihan nyo? Huwag niyong baliwalain ito. Mister, huwag niyo pong baliwalain ito. Panahon no. At kung may kilala kayo na kailangan marinig ito, ituro niyo sa kanila kahit hindi sila nagpupunta rito. Mahalaga ito. Hindi ko na itatanong. Masakit kasi yung katotohanan. Masakit ang realidad. Pero kailangan mo nating matutunan ang katotohanan para mai-align natin ang realidad sa katotohanan. Now, maaalis pa ba ang sumpang ito? Ito na ang good news. Alam nyo, nung nagkasala sila, pumasok rin mo yung shame and disgrace. Yung kahihiyan pumasok. Tinatawag sila ni Lord, nagtago sila kasi hubad sila. Nahihiya sila dahil hubad sila. Pero all the time they were in the garden, sila ba'y may damit? It's only when they ate of the fruit, which is not supposed to be eaten because God told them not to. So pumasok rin, dahil sa kagagawa ng mag-asawa, pumasok ang kahihiyan. Kaya lang, hanggang ngayon meron pa rin yan. Kaya lang, yung hiya mali. Hindi na ako mag-church kasi late ako. Hindi huwag kang mali. Hindi na ako mag-church kasi 2 linggo na ako wala. Hindi huwag kang mawala. Ngayon lang naman eh. Yun nung tinatawag sila ni Lord, nagtago. Ba't po ako, nagtatakot ako. And we're doing the same thing. Eh, may gagawin po ako. Ay, masakit po pa ako. Sabado pa lang ng gabi, bukas sasakit ang ulo ko para hindi ko makapunta. No. Yung kaya tanggalin ni Lord, yun ang dahilan natin, kaya hindi natin nagagawa yung gusto ni Lord. Alam nyo, kaya gusto ko pumunta rito kahit hirap ako magsalita. Kasi alam ko may gagawin si Lord eh. Kung hindi man ako gumaling, hindi ko na-miss yung ginawa ni Lord. At kahit hindi ako gumaling sa puntong ito, pupurihin ko pa rin ka. Imbis na magpuri yung mag-asawa, dumating si Lord eh. Sabi natin, si Lord dumating dito. Ano gagawin natin? Ano pangalan mong prayer ka? Sipin natin si Rainier, si Lord. Okay? Hindi. Diyan ka muna sa may pinto. So, si Lord ano yan eh. Bigla nga lang dumarating yan. So, sipin natin namin sa salita. Andyan si Lord. Dumating si Lord, pumasok. Umakyat dito sa stage. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Andyan si Lord. Hindi ba kayo tatayo at magpupugay? Pwede niyo bang gawin? Ulitin mo. Replay. Cut. Aba, nag-uusap tayo ganito. Biglang sabi ni Lord, He walked in a garden in the cool of the day. Lord, bilis mo pagpasok. Ano ba?
ang salita ng Diyos, when 2 or 3 are gathered, He will be there. Salamat rin niya. Hindi na lang hawin mo si God. Pero pumasok na ho yung kahihiyan. Ngayon kung mahihiya tayo, huwag ho tayong mahiya na hindi tayo naka-attend. Ikahiya natin yung hindi na tayo mag-a-attend. Kasi nahihiya tayo, hindi tayo naka-attend. Tama ba? Kailangan mabago yung isip natin. Dali lang naman yun eh. Lord, pasensya na po kayo, natukso ako. Kinain ko. Huwag nang sisihin yung misis. Mister, huwag nang natin sisihin yung misis natin. Pag sira pang may na responsibilidad natin, bakit hindi natin na-disiplina si misis? We should discipline our wives according to the Word of God, and we should be disciplined through the Word of God as well. Kung hindi yung nakikita ni misis ang salita ng Diyos sa atin, paano niya ipapamuhay ito? Malamang hindi nakita ni M.K. Adan. Kaya kung mag-aasawa kayo, siguradong disiplinado sa salita ng Diyos. Hindi lang yung, alam mo, overused itong word na ito. Mahal person. Ang pagmamahal ay damdamin lang. It's created by a soul tie. When you open up yourself to somebody very close, akala nyo pag-ibig yun. No, that's soul tie. That special closeness, that's soul tie. That's not love. This love, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pag may absent po sa siyang na to, that's not love. That's lust. You're desiring something that's not supposed to be yours. Just like this. Why? Kasi po dahil nasa katawan na ito, mas pinapahalagahan natin ang pangangailangan ng katawan kaysa spirito. Sa tao po, mas malaki yung katawan. Maliit yung spirito. Dapat malaki ang spiritual natin. Ang katawan ang sumusunod sa spirito, hindi sa layaw ng katawan. Intindihan mo? Intindihan mo? May gagawin ba kayo? Wala. Meron. Ang dami. Ang dami. Ngayon, mister, kung di mo makasama misis mo, uulitin mo sa kanya to. Mula dun sa praise and worship, hanggang tithes and offering. Alam mo, ito yung isang kailangan aralin ko ng asawa ko, magsalita. Hindi kasi ko masalitang tao. Pero kailangan mo isang aralin, kasi kailangan kong pakainin ng salita ng Panginoon ng misis ko. Sa lahat ng ayoko, ay nakakarinig ng asawang nagreklamo. Ibig sabihin, hindi ginagawa ni Esther ang responsibilidad. Sorry. I'll be honest with you. Hindi ako bilib sa lalaking hindi kayang panindigan ang pagiging asawa niya. Hindi ako bilib. Ganun naman. May paraan pa rin si Lord para mabago. Di ba? Di ba? Tingnan natin. Dahil lagay mo dun sa nanahi yung mag-asawa. I think it's 2:15. Tingin nyo to. This is the good news about God. Pumalpak man tayo sa maraming bagay.
gagawa siya ng paraan. Then the eyes of both of them were open. And they realized, okay, nabuksan yung mga mata nila at napagtanto nila na sila ay hubad. So, they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Nanahiwa sila. Hindi ano ba kalaki yung fig leaves? Ano ba yung fig? Baboy? Hindi. Oh, basta dahon. Kumuha sila ng dahon. Alam nyo, nung nagkasala na sila, tsaka pa sila nagkasundong gumawa. Diba? They were together doing it. Siguro nagmamabilis mo, dali. Baka dumating si God. Nakahubad tayo. Why? Gusto nilang pagtakpan yung kasalanan nila, yung kahubaran nila. Yan. They realized that they were naked, so they sewed fig leaves together. And sana yung together nila ay yung pagsunod doon sa kautusan ng Diyos, hindi dun sa paggawa ng paraan para pagtakpan ang kahubaran nila. Tindihan nyo? We can work together to do righteousness in our families. Huwag yung para pagtakpan yung mga kapalpakan natin. So yan po ang ginawa ng magkasawa, nanahi sila. Siguro, sinakit nito. Ganun. Ano kayang ginamit nilang pantahe? Ha? Ano kayang ginamit nilang pantahe? Napakalaki naman kung bagay. Kaya maliit din lang. Diba? Siguro ginawa nilang stapler yung mga langgam. Sumusunod pa naman siguro kay Adan yung hayop eh. Yung pang isa. May ba si Adan nila lang manage the garden? Ano yung sinabi dun sa hayop? Makikinig sa kanya yung ahas eh. Kasi siya yung nagpangalan lahat dun eh. Natakot siya. Natakot siya sa ahas o natakot siya kay Mrs. Para wala na lang away, hindi na lang ako magsasalita. Sir, para wala na ng away, pagkatuwiran ni Lord, hindi kayo mag-aaway. Promise. Marireview kayo pareho, makakore kayo pareho, matuturuan kayo pareho. Lalago kayo pareho. See? Para huwag na lang, para walang na lang away. Kaya yung maliliit na bagay, anong bibili supa, anong bibili ba? Ano ba yung misis? Yung hindi mo ikamamatay, saan na yun? Rain na siya eh. Ikamamatay natin to pag di natin alam yung salita ng Diyos. Minsan tinanong ako ni Roland, Kuya, bakit parang kasi madalas ako sinasama. Eh madalas kami nag-uusap ni ate, no? Kahit nandun siya. Parang si ate niya yung laging susunod. Sabi niya sa akin. Eh hindi naman kamamatay ko yung sinasabi niya. Ito kakain, ito yung gagawin. Hindi, menos trabaho pa ako. Pero pagdating sa katwiran, sa tahanan, kailangan ako ng sunod. Why? Kung hindi, iiwan ako ng misis ko. Dahil pinag-pray niya, gusto niyang lalaki, mas mahal si Lord kaysa sa kanila. Kaya yun ang ginagawa ko. Kaya kahit iwan ko siya, alam kong hirap siya. Mag-prepare siya ng pagkain. Kailangan ko ng ito. Ano yung mga oras kung gaano ako pamahal sa atin? Ano yung kay Kim and Reg kung gaano ako pamahal sa atin? Mister, gaano nyo kamahal si Mrs.? Bigyan mo tayo. Hindi pwedeng mas mahal yung si Mrs. Kahit patas lang sa una, okay lang. Kasi nung wala sila, wala rin naman tayo mga Mrs. Pero kahit pumalpak ang tao,
makita natin ang ating kahubaran dahil tayo lahat ay nagkasala. May ginawa pa rin si Lord. Yung tao, gagawin niya pagtatakpan at pagtatakpan niya ng kanyang kamalian. Pero si Lord, bago niya pinalabas ng hardin na mag-asawa, pinlis pa niya. Iginawa niya ng damit, gawa sa balat. It is in Genesis 3:21. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife, and clothed them. Diba? Ang tindi ni Lord. Ikaw, anong gagawin mo? Ginawa, yung pinag-uutos mo, hindi ginawa. Galit ba? Alam mo siguro si Lord, kinikim na lang yung galit niya. Mas nag-alab ang pag-ibig sa Kanya kaysa galit. Ganun din tayo mga magulang. Tandaan nyo, hindi dahil nangyari sa atin o nagawa natin, kayang gawin ng mga anak natin. First time nila. Mga anak, tingnan niyo yung buhay ng mga magulang. Kung kaya nyo nagpasan. Kaya ako nagsikap, gusto kong nagpasan yung ginawa ng kapit. Hindi para ipamukha sa kanyang mas magaling ko, upang parangalan siya. Kasi ang ama, mas gusto niya na mas matitindi mga anak niya kaysa sa kanya. Ayaw ng isang ama na mababa ang pinag-aralan ng kanyang mga anak. Mga ba doon? Gusto niya matayo kung maabot kahit hindi matayo kung naabot. Ng ama. Magulang, di ba yung gusto natin? It starts with God. And it ends with God. The beginning and the end. We can never end with God if we did not start with God. Kaya lagi ko sinasabi niyo, kung mali, hindi na pwedeng itama. Alisin yung mali, mag-umpisa ng tama. Lahat yung tama. And in doing that, God has a way. Ang paraan ni Adam and Eve, tumahi ng dahon. Ano pa man siyang dahon, kahit gumamela. Tinakpan nila yung katawan nila. Ano mangyayari sa dahon after a while? Umiksi na. Wala nang vision ang tao. Wala na silang foresight. Basta mapagtakpan na lang. Kahit ano na lang magampot. At ganoon din sa buhay, kahit ano na lang. Kahit kumapit sa patalim. Pwede mo kumapit kay Lord. Gugutumin ba tayo ni Lord? Sabi ni David pinanganak ako tumanda, wala pa akong nakitang matuwid na nagutom. Kaya lang yung tao mapaghangad. Kung ano yung makita natin sa iba, gusto natin, meron din tayo. At babalikan ko ito. Ganun pa man ang ginawa ni gusto nilang pagtatpan ng kamalian nila at kasalanan at hindi pagsunod. Si God pa rin sa mismong hardin bago sila lumabas sa presensya niya. Tumahi ng damit na balat at ibinigay kay Adan at kay Eva at sila'y dinamitan niya. Paano ka makakakuha ng balat? Paano tayo makakakuha ng balat? Kailangan pumatay ng hayop, di ba? At naniniwala ko, ito yung unang pahiwatig ng pagliligtas sa sanlibutan. Darating ang panahon. Tatanggalin ko ang inyong kahihiyan. Tatanggalin ko ang sumpa. Tatanggalin ko lahat ng bagay
na dala ng kasalanan. Ang sabi sa Galatians 3:27 ay ito. Basahin natin. 1, 2, 3. For all of us who were baptized into Christ have clothed ourselves with Christ. Sa hardin pa lang, inihahanda na ng Diyos Ama ang pagdating at pagtanggap ng tao upang mawala ang sumpa, upang mawala ang kahihiyan, upang mawala ang hindi pagsunod para tanggapin si Jesu Cristo.